The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Good afternoon, everyone. Welcome to another episode of the Webinar Wednesdays of the Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. This is Jenny Matias, your host for today's webinar. Last week, our topic is about labor inspection towards cooperative labor standards compliance. Ngayon, sa Season 3, Episode 20, very timely ang ating topic regarding sa DOLE program that has something to do with child labor. May I share with you all that every year since 2002, Philippines joins in the international observance of the World Day Against Child Labor in the month of June. This observance raises awareness in the plight of child laborers and do demonstrate the country's solidarity in the worldwide campaign against child labor. So, this episode strengthened the DOLE support for this global awareness. Pero bago natin simulan ng webinar, let us start with a short prayer. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for the opportunity to gather in this webinar. We thank you for the gift of technology that allows us to connect, learn, and grow even from afar. We ask for your guidance and wisdom for every speaker and participant, so that we may share valuable and inspiring insights. Help us listen with open minds and hearts, eager to learn from one another. Grant us clarity of thought and expression, making our discussions meaningful and impactful. We pray that this session fosters understanding, collaboration, and the sharing of knowledge that benefits everyone. May your presence be felt in our midst, encouraging a spiritual of unity and respect. We trust in your divine wisdom to lead us through any challenges or difficulties we may face today. As we conclude this time together, may we carry forward the lessons we have learned with a renewed sense of purpose and dedication. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, again, good afternoon to our Facebook viewers. Thank you for joining us today. Paki-heart and like react naman po ang ating live stream. Please hit the follow button on our Facebook page, DOLE BWC 1949, to get updated on the latest announcements and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplace. Please share this live stream with your friends, family, colleagues, and use hashtag Webinar Wednesdays. For questions and clarifications,
please use the comment section below the screen and our speaker will address them during the question and answer portion. This is again Season 3, Episode 20 of our Webinar Wednesdays. Our topic for today is Batang Malaya, Dole's Child Labor Prevention and Elimination Program or the CLPEP. Alamin natin at tunghayan kung ano ba ang programang ito. It is a great pleasure to introduce our resource speaker for today. He is a lawyer by profession, Chief Labor and Employment Officer of the Young Workers Development Division of the Department of Labor and Employment, Bureau of Workers with Special Concerns or BWSC. He has been with the Bureau since 2014. The BWSC is the program manager of the Dole Child Labor and Elimination Program, which is the department's official program to address child labor and serves as a contribution to the realization of the vision of the Philippine Program Against Child Labor of Child Labor Free Philippines. The BWSC also serves the Secretariat to the National Council Against Child Labor, which is the official interagency body created under Executive Order 92 series of 2019, institutionalizing the National Council Against Child Labor to upscale the implementation of the Philippine Program Against Child Labor. To amplify government efforts for the protection of the rights of vulnerable sectors, especially the children, strengthen related institutional mechanisms, and establish further measures to contribute to the prevention, reduction, and elimination of any form of child labor. Without further ado, everyone, please help me welcome Attorney General A. Gabriel. Maraming salamat, Miss Jenny, no? Magandang hapon po sa ating lahat, sa tagapakinig, sa lahat ng mga tagapakinig ng Wednesday webinar o Webinar Wednesday ng Bureau of Working Conditions, no? Isang makabatang hapon po sa ating lahat, no? Maraming salamat po at naimbitahan po ninyo ang aming opisina para mag-discuss ng Child Labor Prevention and Elimination Program. Maraming salamat po. So, ito po ngayon, pag-uusapan nga po natin, no, tama po si Miss Jenny, pag-uusapan po natin kung ano ba yung child labor at ano ba ang ginagawa, no, ng gobyerno, ng pamahalaan, ng Department of Labor and Employment para po, no, mapigilan o maalis na po, no, yung tinatawag natin na child labor, no. So, sige. Pag-usapan po natin yung tinatawag na DOLE, Child Labor Prevention and Elimination Program. Sa next slide po, please. Ayan. No? So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? No? Yung tungkol sa, ang tawag namin dito ay CLPEP, no? Child Labor Prevention and Elimination Program. No? So, pag-usapan po natin, no, yung una, situationer, no? Ano bang estado, no, ng ating child labor sa bansa, no? Tsaka yung ating tinatawag na working children. And then pag-uusapan din po natin, no, mamaya yung legal framework, ano bang batas, no, ang meron tungkol sa pagpapatrabaho sa mga bata, no? At ano-ano rin yung mga commitments natin, national commitments, no, to address child labor. At syempre, ito yung mga background. So, susunod po doon ay pag-uusapan naman natin ano ba ang ginagawa, no, ng pamahalaan through the Department of Labor and Employment para sa child labor, no. Sige, next slide. No? Sige. Ayan, no. So makikita po natin, no, yun dito sa slide na ito, no, meron po kasi tayong tinatawag na special release, no, on working children situation. Ito po ay pinapublish ng Philippine Statistics Authority taon-taon, no? At iyan po ay ang sinasabi diyan kung ilan ba ang nagtatrabahong bata, no, na may edad 5 hanggang 17 taong gulang, no? Ilan po ba diyan ang nagtatrabaho? At doon sa mga nagtatrabahong bata na yan, ay ilan po ba diyan ang engaged sa child labor, no? So makikita po diyan, no, sinasabi diyan noong 2022 daw nasa 1,480 yung
nasa 1,400,000, sorry, 1,480,000 yung mga bilang ng mga working children at 828,000 dyan ay nasa child labor, no? Ang mapapansin lang po natin, no, from 2022 to 2023 ay bumaba po yan, no? From 828,000 child laborers naging 678,000, no? Ganon din po sa working children, no? Bumaba po yan from 2022 to 2023. At nito nga po, no, noong 2024 naman ay mas lalo pa pong bumaba yung bilang ng ating working children at child laborers sa bansa, no. So from 1,090,000, no, na working children, naging 863,000 na lang noong 2024 at uh, naging 513 na lang, no? 513,000 child laborers noong 2024, no? So, kung mapapansin po natin, pababa po ang bilang ng ating child laborers sa bansa. In terms naman po sa noong 2024, in terms uh, sa sex disaggregation, no? Um, Marami po yung mga batang lalaki ang nagtatrabaho as child laborers, no? Nasa 69.1%, no? So almost 70% ng mga batang lalaki ay nagtatrabaho. Almost 70% ng 513,000 ay sila po ay mga batang lalaki. In terms naman po, no, sa age group naman, no, karamihan po ng mga bata ay nasa 15 to 17 years old po sila, no? Karamihan po doon sa 513,000 na child laborers ay nasa 15 to 17 years of age, no? Nasa 78.8% po 'yan, no? At karamihan naman po, based naman po sa industry group, no? Karamihan po ng mga bata, no, yung ating 513,000 child laborers, no, ay nasa agriculture sector, no. Marami pong mga bata ang nagtatrabaho sa agriculture sector, no. Nasa 64.2%, no. At sinundan po yan yung mga nasa services sector at yung mga nasa industry sector, no. So, iyan po yung larawan, picture, no, ng ating uh, bilang ng mga child laborers sa bansa. Base po yan sa inilabas na Special Release on Working Children Situation ng Philippine Statistics Authority. Sundan po natin, next slide po, no? Pag-usapan naman po natin yung legal framework naman, no? Legal framework in the employment of children, no? So pag-usapan po natin diyan, ano bang batas ang sumasaklaw, no? Tungkol sa child labor, no? At ano-ano bang mga polisiya ang inilabas ng DOLE tungkol dito, no? So nandiyan po yung Republic Act number 9231 at yung kanyang implementing rules and regulations. Sige, next slide po, please. Ayan, no? So ano ba yung Republic Act number 9231? Actually, ito pong RA 9231, ito po yung isang batas na nag-amyenda, no, doon sa ating Republic Act number 7610, no. Ano naman po yung RA 7610 or yung Republic Act number 7610, no. Ito po yung mas kilala po natin siya na Anti-Child Abuse Law, no. Yung Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. So yung RA 9231, no, inamend po niya yung RA 7610. At ito nga po, no, yung RA 9231, meron po yung implementing rules and regulations at ang DOLE po ay naglabas, no, ng Department Order number 65 series of 2004. Iyan po yung rules and regulations implementing RA 9231. No? So iyan po yung pag-uusapan natin ngayon bago natin pag-usapan kung ano bang ginagawa ng DOLE tungkol dito. Next slide please. So pag-usapan po natin yung bata, no? Pag sinabing bata, base po sa
RA 9231, yung bata raw po ay any person below 18 years of age. So, medyo alam natin yan, no? Below 18 yung mga bata, no? Pero yung child labor, no, yan po ay dinefine sa implementing rules and regulations, no, ng RA 9231. At sinasabi po diyan, no, yung child labor daw ay any work, no, or economic activity, no, na ginagawa ng isang bata na nagsasubject sa kanya sa any form of exploitation. Ibig sabihin, no, na-exploit yung bata, no, pinagtatrabaho yung bata, pero na-exploit siya, no? Or pinagtatrabaho yung bata, no? Pero harmful naman, no? Sa health and safety ng bata o sa kanyang physical, mental, or psychosocial development, no? So ibig sabihin talagang pag pinagtrabaho yung bata, nakakasama na sa kanya, no? Yung pagpapatrabaho sa bata. Next slide, please. Ano naman yung tinatawag natin na working child, no? So, yung working child po, no, kabaliktaran ito ng child labor, no? Kung yung child labor po ay illegal, ito po ay legal yung working child, no? Yung sinasabi sa working child, ang working child po ay yung mga batang below 18 years of age na nagtatrabaho or na meron silang economic activity na hindi siya child labor. At yung mga below 15 naman, no? Pag below 15 naman, no? Yung 14 and below, sila yung mga nagtatrabaho na under exceptional cases as provided by RA 9231. So mamaya pag usapan po natin, ano bang mga cases na to, exceptional cases na ito na yung mga batang below 15 ay pwedeng magtrabaho. So mamaya pag-usapan po natin 'yan. Next slide please. Ayan. Ano naman po yung mga prohibitions o mga ipinagbabawal, no, para sa mga bata? Sinasabi po, no, ng Republic Act 9231, no child 15 years of age shall be employed, permitted, or suffered to work in any public or private establishment. No? So, wala daw po mga bata below 15 ang dapat na nagtatrabaho, no? No, sa any public or private establishment. At sinasabi rin na yung mga batang below 18 years of age, no, hindi pwede silang magtrabaho sa worst forms of child labor, no, or used as model in any advertisement promoting the following, no, yung alcoholic beverages, no, hindi po sila pwedeng maging modelo, no, na nagpo-promote ng alcoholic beverages or intoxicating drinks, no, tobacco and tobacco products, no, uh, gambling, no, any form of violence, hindi rin po sila pwede diyan. At syempre, no, bawal po sila dun sa mga pornography, no. So mamaya po i-discuss din natin yung ano ba yung ibig sabihin ng worst forms of child labor, no? Sige, next slide. Ayan na pala, no? Ano ba yung worst forms of child labor, no? Sinasabi po diyan, no, ng Republic Act 9231, no, meron po tayong tinatawag na worst forms of child labor. Una, yung all forms of slavery daw, no, as defined under the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kasama po diyan, no, yung recruitment of children, no, for use in armed conflict, no. So slavery, no, recruitment of children for use in armed conflict, no. So basically, yan po yung mga natatraffic na mga bata. Pangalawa po yung sinasabi natin na prostitution or pornography. Kapag ka po in-engage yung mga bata, no, sa prostitution or pornography, yan po ay considered na isa sa mga worst forms of child labor. Pangatlo naman po, kapag ka daw yung bata, no, ay ginamit for illegal, no, or illicit activities, no? Halimbawa, no, ginamit sa pag-produce, no, o for pag-traffic, no, ng dangerous drugs, no, or volatile substances, no. So
ginamit mo, no? Pinag-runner mo, no? Pinagbenta mo ng mga illegal drugs or dangerous drugs. Yan, kasama po yan sa worst forms of child labor. At yung pang-apat naman po, no, yung sinasabi natin na uh, work which is hazardous or likely to be harmful to the health, safety, or morals of children. Iyan po yung mga um, tinatawag natin hazardous work, no? Hazardous work. So kasali po yan sa worst forms of child labor. So next slide po, no? So nabanggit ko po kanina, no, no child below 15 years of age shall be employed or permitted or suffered to work, no? So ibig sabihin po noon, no, ang sa bansa po natin, ayon po sa RA 9231, ang minimum employable age ay 15, no? Minimum employable age is 15. Pero yan po ay ang general rule, no? May dalawa pong exceptions diyan, no? Ibig sabihin, may dalawa pong exception na yung below 15 ay pwedeng magtrabaho ang isang bata, no? Ano-ano po yung dalawang exceptions na yon, no? Una, yung tinatawag natin na family undertaking, no? Where the child works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian, no? So sinasabi diyan, no, sinasabi ng batas na only members of his or her family are employed. No, sila-sila lang dapat po ang employed, no, ang nagtatrabaho para dito sa tinatawag nilang family undertaking. Pagkatapos, yung isa din po sa mga conditions, yung employment daw po ng bata should neither endanger the child's life, safety, health, and morals, nor impair his or her normal development, no? Dapat mabigyan din po siya ng access, no, sa primary and or secondary education, at dapat, no, uh, hindi siya dapat nagtatrabaho ng lagpas, no, sa itinakdang oras ng batas, no? Sige. Next slide, no. Yung pangalawang exception naman po, no. So ulit general rule 15, no, pwede magtrabaho, iyan po yung minimum employable age, no. Um, Pangalawang exception ay yung nasa public entertainment or information, no? Iyan po yung diyan po yung pumapasok yung mga tinatawag natin na mga batang artista or mga batang modelo, no? So sila po 'yan, no? At may mga conditions din po, no? So ganun din po, no? Dapat yung kanyang employment or participation, no, in public entertainment or information, dapat po yan ay essential, no? At dapat yung employment contract, no, dapat approved po yan ng DOLE. At yan ay with the express agreement of the child concerned if possible, no? So iyan po yung ilan sa mga conditions, no, para pwedeng magtrabaho ang batang below 15 years of age. Next slide po. Ayan, no? So ulitin lang po natin, no, yung mga conditions for employment of children below 15 years of age. Una, hours of work is observed, no? Mamaya discuss po natin in details ano-ano ba yung mga hours of work, no, na sinasabi sa batas, no? Yung employment neither endangers the child's life, safety, and health and morals, no, nor impairs child's normal development. So dapat din, no, na po-providean yung mga bata ng education, no, elementary or secondary, no. At dapat din, no, merong tinatawag na work permit, no, na ini-issue ng Department of Labor and Employment. Next slide po. Ayan, no? So hours of work naman ang pag-usapan natin, no? So iba po yung hours of work, no, nung mga batang below 15 years of age, at iba rin po yung hours of work ng mga 15 to 17 years of age, no? Sinasabi po niyan kapag ka below 15, no, hindi po pwedeng magtrabaho ang isang batang below 15 na more than 20 hours a week, nor more than 4 hours on any given day. Ibig sabihin,
hanggang 4 na oras lang bawat araw, no? At hindi pwedeng lumagpas sa 20 hours a week, no? Na hindi pwede silang pagtrabahuhin, no? More than 20 hours a week, nor more than 4 hours on any given day. No? At meron din po tayong tinatawag na night work prohibition, no? Para po dun sa mga below 15, hindi po sila pwedeng magtrabaho from 8 p.m., no? 8 ng gabi hanggang alas 6, no? Ng umaga, no? Ng kinabukasan, no? Yan po yung tinatawag natin na night work prohibition. Para naman po dun sa mga bata na 15 to 17 years of age, no, hindi po sila pwedeng magtrabaho, no, more than 40 hours a week o more than 8 hours on any given day, no. Sa makatuwid, no, in short, hindi po sila pwedeng mag-overtime, no. 8 hours po ang ating normal hours of work, no. Uh, Ibig sabihin, no, kung hindi po sila pwedeng magtrabaho beyond 8 hours, hindi po sila pwedeng mag-overtime. At meron din po silang night work prohibition. Medyo mas lenient lang po ang ating batas, no, para sa mga 15 to 17 years of age, no. Hindi po sila pwedeng magtrabaho between 10 ng gabi, no, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. So, yan po yung hours of work, no, para sa mga bata. Next slide po. Yan, nababanggit ko po kanina yung working child permit. So, yan po yung itsura, no, ng working child permit, no? At ang working child permit nga po na ito po ay sinisecure, no, ng employer, no? Pwede rin po yung parent or guardian from the DOLE for any child below 15 years of age allowed to work under RA 9231. No? So, ganyan po yung itsura noong work permit na ini-issue ng DOLE sa mga bata. Next slide po. Ayan, no? Pag-usapan naman po natin yung kinikita ng bata, no? So, ano bang sinasabi ng RA 9231 tungkol sa income ng bata, no? So, sinasabi ownership, no? Pag-usapan natin yung ownership. Sino bang may-ari nung kinita ng bata sa pagtatrabaho, no? Sinasabi sa RA 9231, no, the wages, salaries, earnings, and other income of the child belong to him or her. Siya po ang may-ari, yung bata po ang may-ari, no, nung kinita niya, no? Hindi po pagmamay-ari 'yan ng magulang, hindi po 'yan pagmamay-ari ng yung iba ay handler, no, yung mga guardian, hindi po nila 'yan pagmamay-ari, yung kinita ng bata, no? Iyan po ay pagmamay-ari ng bata na nagtrabaho, no? Usage, no? Para saan daw gagamitin, no? Yung para saan daw gagamitin yung perang kinita ng bata, no? Ayon po sa RA 9231, no? Sinasabi, no, sa batas, no, yung daw kinita ng bata ay pwedeng gamitin primarily, no, for his or her support, no, education or skills acquisition, no. So dapat yung kinita ng bata, dapat yan para mag-support sa kanya, para sa kanyang edukasyon, no. At secondarily, no, pwede naman po, no, secondarily for the collective needs of the family. Pero merong cap po yan, no? But should not exceed 20% of the child's income, no? So hindi pwedeng lumagpas, no, ng 20% nung kinita ng bata para gamitin ng pamilya, no? At pag-usapan naman po natin, sino bang mag-administer, no, ng kinita ng bata, no? Sinasabi ng RA 9231, no, yung yung magulang daw ng bata, no, or yung guardian, siya yung mag-administer, no, ng child's income, no? Ibig sabihin, siya yung magma-manage, no, ng income ng bata. Magma-manage lang. Pero
yung bata pa rin ang may-ari no kinita niya, no? At sinasabi rin no sa 9231 at sa implementing rules and regulations, dapat merong trust fund, no? Doon nilalagay yung pera ng bata, no? Or pwede rin sa interest for savings account, no? Diyan po pwede po diyan iimpok no yung mga kinikita ng bata, no? So, yan po yung uh, mga uh, yan po yung mga patakaran no, tungkol sa working child's income, sa mga kinikita ng bata. Next slide po. So kung hindi po natin masyadong matandaan yung mga na-discuss ko kanina, no, ito na lang po yung ating pakatandaan. No? Tandaan po natin yung tinatawag natin na abacadae. Abacadae. Anong ibig sabihin ng abacadae? No? Ang sinasabi po dyan, no, ayon sa bigat, no? Pag sinabing bigat, yung heaviness of the work assigned to the child. Masyado ba mabigat yung pinapatrabaho, no, ng employer dun sa bata, no? K, no? Karapatan, no? Yun bang rights, no, yung mga karapatan ng mga bata ay nai-impede, no? Dahil po dun sa pagtatrabaho, no, doon sa bata. Albawa, karapatan po niyang makapag-aral, makapaglaro, no? Pero dahil pinagtatrabaho siya, hindi na po siya nakakapag-aral, hindi na siya nakakapaglaro, hindi na siya nakakapagpahinga, no? Yung D, the last, no? Yung length of time allotted for the work, no? Masyado bang matagal natin pinagtatrabaho yung bata, no? Lagpas na ba dun sa itinakdang oras ng batas ng RA 9231, no? Edad, no? Or yung appropriateness of the work to the child's age, no? So kung yung um, yung pinapatrabaho sa bata eh hindi naman tama para sa kanyang edad, no? So appropriateness of the work to the child's age. So iyan po, tandaan po natin yung abacada e. So next slide. Ayan, no? So pag-usapan naman po natin, no, meron po kasing tayong tinatawag na guidelines in assessing and determining hazardous work in the employment of persons below 18 years of age. Hindi ko na po to isa-isahin, no? Nandyan po sa Department Order number 149 series of 2016 at Department Order number 149-A series of 2017. Nandyan po nakalista, no, yung mga industries, no, and occupations considered hazardous, no, for children, no. Nakalista po diyan, marami po diyan mga nakalista kung ano-ano ba yung mga work and activities na nako-consider as hazardous, no, para sa mga bata, no. So ibig sabihin, dapat hindi iyan yung pinapatrabaho sa bata. Hindi ko na po yan iisa-isahin. Ang DOLE po ay nagko-conduct ng review nitong DO 149 na ito, no? So siguro po in the next few months or probably no baka in the next year no magkaroon na po ng bagong uh, list of hazardous work, no? Na ipapalabas ang Department of Labor and Employment. Next slide po. Ayan, no? Ano-ano naman yung mga national commitments natin, no, to address child labor, no? So, nabanggit ko kanina, meron tayong 513,000 child laborers. Alam natin na pababa siya, no? Pero marami pa rin po yung 513,000 child laborers. At dahil nga po dito, no, meron tayong commitments, no, to address child labor. At isa nga po diyan, no, nakalagay po sa Philippine Development Plan or PDP, no, 2023 to 2028, no. Sinasabi po doon na dapat daw ang gobyerno, no, ang pamahalaan ay mag-implement ng holistic approach, no, to eradicate child
labor, no? At ang target nga po doon sa PDP, no, PDP 2023 to 2028 ay zero, no? Zero number of child laborers by 2028. So nasaan na po tayo, no? Nagsimula po 'yan 2020, na nakita natin doon sa trend, no, kanina 2022, no? Um 828,000, no, pababa, no? So hopefully by 2028 ay sana nasa zero, no? Zero number of child laborers na tayo. Meron din po tayong tinatawag na Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028, no? Yan po yung mga plano tungkol sa labor and employment, no? At sinasabi po diyan, no, meron din po kasing target diyan sa PLEP, no, Philippine Labor and Employment Plan, no? At ang target diyan ay 100% decrease in the number of child laborers by 2028 using the baseline ng 2022, no, data, no, yung 828,000 child laborers. So sinasabi diyan, dapat by 2028 ay yung 828,000 ay wala na, decrease na by 100%. So effectively, no, sinasabi sa LEP, no, sa Labor and Employment Plan, dapat 2028 zero talaga, no? Meron din po tayong tinatawag na Philippine Program Against Child Labor, no, for 2023 to 2028. At ang sinasabi, hindi ko na po babasahin yung maliliit na mga text na nandiyan, no. Pero ang sinasabi lang po doon, no, do sa Philippine program na ito, ang vision niyan ay child labor free Philippines, no, by 2028, no. So itong tatlong ito, no, ang sinasabi lang talagang dito ay dapat by 2028 wala nang child labor sa ating bansa, no. So iyon, medyo mahirap pero nakikita naman natin, no, kinakaya, no, at sana ma-achieve po natin yan. Next slide please. So mag-zoom in naman po tayo dun sa Philippine Program Against Child Labor. Ano ba yung Philippine Program Against Child Labor or yung PPACL, no? Yung PPACL is the national program, no, for the prevention and elimination of child labor in the country, no? At sinabi ko nga po kanina, ang vision niyan ay child labor free Philippines. Next po. At meron din po tayong tinatawag na National Council Against Child Labor, no? Ito pong NCACL or National Council Against Child Labor, siya po yung nag-i-implement ng Philippine Program Against Child Labor, no? So na-institutionalize po yan, yung National Council Against Child Labor through Executive Order number 92 series of 2019, no? So nandiyan din po yung logo ng NCACL, no? Ang DOLE po, ang department, ang secretary ng Department of Labor and Employment, ang chairperson, no, ng National Council Against Child Labor, katuwang po ang Department of Social Welfare and Development bilang co-chairperson, no? Meron din po siyang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, no? Katulad ng DepEd, DOH, no? DILG, DOJ, no? Department of Agriculture, DENR, yung National Commission on Muslim Filipinos. Nandyan din po yung NEDA or DepDev na po ngayon, no? Yung PIA, yung Philippine Information Agency. Nandyan din po ang TESDA, ang Council for the Welfare of Children, ang National Youth Commission, ang National Council for Indigenous People, nandyan din po ang Philippine Statistics Authority, ang PNP, ang NBI, at yung NAPSI Basic Sector on Children, no? Meron din po tayong sectoral representatives, no? Yung National Council Against Child Labor coming from the worker sector, employer sector, at non-government organizations, no? At nandiyan din po ang International Labor Organization bilang
ex officio member. So, next slide po. Ayan, no? So, dumako naman po tayo, no, sa yung meat ng ating webinar, no? Sa araw na ito, yung tinatawag natin na Child Labor Prevention and Elimination Program ng DOLE, no? So, basically, ito pong Child Labor Prevention and Elimination Program, no? Mayroon po siyang mga strategies, no? Ano ba yung mga strategies ng programa na ito ng DOLE, no? Merong social and behavioral change campaign against child labor. Nandiyan din po yung enforcement of child labor laws, access to social protection, monitoring, strengthening of partnerships and interagency collaboration, at yung knowledge management, no? So, isa-isahin natin itong mga strategies na ito, no? So, next slide po. Yung social and behavioral change campaign, no, against child labor, no, dito po sa strategy na to, nagsasagawa po ang DOLE at ng iba't ibang mga katuwang ng DOLE ng iba't ibang advocacy activities, no, upang mapalawig ang kaalaman, no, sa child labor at makatipon po tayo ng suporta sa kampanya laban sa child labor, no. Ginagamit po natin diyan yung tinatawag natin na quad media platforms, no. Ano 'yon? Yung TV, print, no? Yung radio, no? Nandiyan din po, syempre, yung online, no? Katulad nito, no? So, yan po yung ginagawa sa social and behavioral change campaign against child labor, no? Meron din po tayong mga sinasagawang orientation, no? On anti-child labor laws and initiatives, katulad nito, itong webinar na ito, at information and service caravans, no? On child labor, kung saan, no, yung iba't ibang mga regional offices ng DOLE ay nagsasagawa po ng mga caravans, no, para po sa mga paghahatid ng mga impormasyon tungkol sa child labor, at syempre sinasabay na rin po yung paghahatid ng mga serbisyo katuwang ng iba't ibang ahensya, no, ng pamahalaan. Meron din po, no, nag-develop din po tayo ng mga IEC materials, no, yung mga information and education communication materials, no, and modules on child labor, no. Kasama rin po dito sa strategy na ito yung promotion ng hashtag, no, hashtag Batang Malaya campaign, no. Yun pong hashtag Batang Malaya campaign, yan po yung official campaign, no, campaign brand sa lahat ng initiatives, no, sa child labor, no. Patuloy din po tayo na sa pagpo-promote po ng ating Batang Malaya Child Labor Knowledge Sharing System, o yung tinatawag natin na Batang Malaya Clicks, no. So, yun po, mamaya po i-discuss ko po yung papakita ko po sa inyo kung ano ba itsura ng Batang Malaya Clicks na yan. Next slide please. So ngayon nga po, no, nabanggit kanina yung World Day Against Child Labor, no. Ngayong 2025, no, lalo ngayong June, no, yung ngayong Hunyo, no, sineselebrate po natin, ginugunita natin yung tinatawag na World Day Against Child Labor. Ito pong World Day Against Child Labor, June 12 po talaga ito, no? June 12, kasabay po ng araw ng paglaya, no, araw ng kalayaan, no, Independence Day, no, kasabay po yan yung World Day Against Child Labor. At ngayong 2025 nga po, no, ang global theme is progress is clear but there's more to do, let's speed up efforts, no. So sinasabi diyan, pababa nga ang bilang ng child laborers pero marami pa pong dapat gawin. So kailangan nating bilisan, no? Kailangan nating bilisan. At ang local theme naman, no, sinasabi sa Pilipinas, no, sa bagong Pilipinas, no, mag-aaral ang bata, hindi manggagawa. No, so iyan po ang local theme for the World Day Against Child Labor sa Pilipinas, no. At meron nga pong inihandang iba't ibang activities, no,
yung ating mga DOLE regional offices, no, katuwang yung mga social partners natin, no, yung katulad ng mga miyembro ng Regional Council Against Child Labor, no, at yung mga ating mga LGUs, no, ngayong buwan ng Hunyo, no. Kasama po diyan, no, yung pag-conduct, no, yung pagsasagawa ng information and service caravans kung saan may mga orientations on child labor laws, no, and programs, no. Meron din po diyan mga services, no, na ibinibigay sa mga bata, no, at pati sa mga kanilang mga magulang at pamilya, no. Kabilang din po diyan, no, minsan doon sa ibang mga regional offices natin na nagko-conduct ng information and service caravans, meron po silang mga ginagawang puppet show, no, storytelling sessions, no, pag-highlight sa mga kwento ng tagumpay ng mga batang malaya, no, yung mga batang manggagawa, yung mga batang natutulungan po natin, no, ng Department of Labor and Employment at ibang mga social partners, nagkukwento po sila ng kanilang mga success stories, no. Next slide po. Sa enforcement of child labor laws naman po, no, meron po tayong tinatawag na technical and advisory visit, no, yung TAV, no. Meron din pong labor inspection, no. Diyan po, iyan po yung ginagawa ng mga ating mga regional offices, no, yung technical and advisory visit, no, kung saan tinitingnan po kung yung mga micro establishments po ba, aside doon sa pagtingin, no, nung ating mga uh, tungkol sa mga general labor standards at occupational safety and health standards, no, tinitingnan din po diyan sa technical and advisory visit, pati sa labor inspection natin, no, tinitingnan po diyan kung sumusunod ba yung mga establishments sa ating batas tungkol sa child labor at working children, no. At nabanggit ko nga kanina, no, nag-i-issue po ang DOLE ng working child permit para sa mga batang below 15. Meron din po tayong tinatawag, no, na sagip batang manggagawa or rescue the child laborers, no. Yan po, no, nagre-rescue po ang DOLE katuwang ang mga katuwang ang mga law enforcement agencies, no. Kasama po diyan yung mga ating mga social workers, no. Nagre-rescue po ang team, ang tinatawag po natin diyan ay Quick Action Team, no. SBM Quick Action Team, nagre-rescue po sila ng mga bata, no. Kalimitan po diyan yung mga nare-rescue diyan ay mga nagtatrabaho sa mga KTV bars, no. Yung mga nasa sauna or massage parlor, no. Yan po yung mga kalimitang nare-rescue through the Sagip Batang Manggagawa mechanism. Next slide po. At isa naman din pong strategy ng DOLE CLPEP yung access, no, to social protection, no. So meron po tayong tinatawag na profiling of child laborers. Iyan po ay sinimulan ng Department of Labor and Employment noong 2018, no, para mahanap naman po yung mga batang dapat maialis mula sa child labor, no. So paano po sila maialis sa pagiging child laborer? Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng karapatang tulong, no, sa kanila at kanilang mga pamilya, no. Nagbibigay din po ng iba't ibang serbisyo, no, para po sa mga profiled child laborers ang DOLE, tulad ng pwede po yung livelihood assistance, no, para sa kanilang mga magulang, no, at pwede rin po yung tupad, no. Meron din pong pinamimigay, no, ng mga pagkain, damit, no, or school supplies sa pamamagitan po yung tinatawag natin na Project Angel Tree, no. Katuwang po yung mga sponsors natin, no. So, next slide po. Doon naman po sa strengthening of partnerships and interagency collaboration, no. Yun po kasing issue ng child labor, hindi po yan kaya ng DOLE lang, no, ng Department of Labor and Employment. Kaya
nabanggit ko po kanina, meron po tayong tinatawag na National Council Against Child Labor, no? At tulong-tulong po, no, yung bawat miyembro ng National Council Against Child Labor at nakikipag-coordinate po ang DOLE sa iba't ibang social partners po natin, no, sa National Council para masiguro ang implementasyon ng Philippine Program Against Child Labor, no? Yun naman pong ating mga DOLE regional offices, no? Meron po silang tinatawag na Regional Council Against Child Labor, no? Kung saan doon po at the regional level sila po ay nag-uusap-usap, nagtutulungan para po makatulong na maialis yung mga batang from child laborers, no? Next slide po. Yung strategy naman po on knowledge management, no, meron po kasi tayong tinatawag na Batang Malaya Child Labor Knowledge Sharing System or CLICS website, no. I-type nyo lang po, no, https colon, no, batangmalaya.ph, no. Type nyo lang po batangmalaya.ph, no. Search nyo lang po yan at lalabas po dyan yung web page, no, yung website ng Batang Malaya clicks, no? Ano bang laman nung Batang Malaya na ito, no? Next slide po. Pag pumasok po kayo dun sa website ng batangmalaya.ph, ito po yung makikita natin, no? Ito po ay isang virtual knowledge sharing platform, no, para sa mga impormasyon patungkol sa child labor, no? At ilan po sa pini-feature dyan ng website na yan, yung child labor related laws and issuances, meron pong mga manuals, no? And infographics, researches and publications, no? Meron pong mga videos, no? At iba pang mga impormasyon sa mga programa at serbisyo ng mga agencies, no? At organizations, no? Patungkol sa prevention and elimination of child labor. Next po, next slide. So, nasa website din po, no, yung mga accomplishments, no, patungkol sa implementation ng Philippine Program Against Child Labor at yung pong ating Batang Malaya campaign, no. Nandiyan din po 'yan, no. Makikita po yung mga accomplishments. Next slide po. Meron din po, no, ito po importante ito, no, na malaman ninyo, meron din pong reporting tool, no, yung batangmalaya.ph, yung Batang Malaya Clicks, no, website kung saan dito po maaring mag-submit, no, ng report, no, pwede pong mag-report ang bawat isa, no, on child labor incidents, no. So pwede po kayong mag-report kung may nakita po kayo halimbawa, no, na batang nagtatrabaho, no, hazardous yung tinatrabaho niya, no, sa tingin po ninyo ay hazardous or na-exploit yung bata, no, pwede po kayong mag-report dito sa batangmalaya.ph. So, I think this is my last slide. Next slide, no? Next slide po. Ayan, no? Para po sa mga karagdagang impormasyon, no, or detalye or updates, no, tungkol sa child labor, no, meron po tayong hashtag Batang Malaya campaign, no? Meron din po tayong para din po magkaroon kayo ng ibang mga impormasyon or detalye tungkol sa World Day Against Child Labor Celebration ngayong June, no? Hinihikayat po namin kayo na bisitahin ang aming mga social media accounts, no? Yung social media accounts na Batang Malaya, no? O nabanggit ko na kanina yung batangmalaya.ph website. Sa Facebook po merong Batang Malaya PH, no? Sa X or Twitter dati yung at Batang Malaya PH, no, sa Instagram at Batang Malaya PH din, no. At meron din po tayong social media account sa YouTube, no, na Batang Malaya PH, no. So, diyan po nagtatapos ang aking presentation or para po sa Wednesday webinar, no. Webinar Wednesday tungkol sa DOLE
Child Labor Prevention and Elimination Program. So, I hope no marami po tayong natutunan tungkol sa child labor and working children. Maraming maraming salamat po. Thank you very much, Attorney Jeremel A. Gabriel, for sharing information about our topic, Batang Malaya, Dulles Child Labor Prevention and Elimination Program. Thank you po sa mga dadagdag na kaalaman tungkol sa Republic Act 9231 and its implementing rules and regulations, the DO's plans and programs, the national commitments to address child labor, and the vision po natin, no, Child Labor Free Philippines. Ayan. I am sure, sir, our viewers learned a lot from your discussion, and they have questions from the webinar. Please allow me to read the first question. The first question, attorney, kung kami ay nakakita ng posibleng child labor, paano at saan namin ito i-report kung walang access sa computer or internet? Ayan, maganda pong tanong yan, no? So marami po tayong pwedeng ah, pagreportan, no? Kung may nakita po kayong posibleng child laborers, no? So una, um, sa atin na lang po sa barangay po natin, no? Pwede po natin yan i-report, no? Meron po kasi tayong tinatawag na BCPC or yung Barangay Council for the Protection of Children, no? Sila po maaari po nila yung maaari po nilang i-report sa ating mga barangay yung kung may nakita po silang posibleng incidents of child labor, no, sa kanilang mga komunidad, no. Maaari din po tayong mag-report, no, kung meron pong telepono, pwede rin po sa Dole Hotline 1349, no. Pwede rin po tayong magpunta kung may malapit po na Dole regional office or field office, no, malapit po sa atin, maaari po tayong pumunta sa mga Dole offices po na ito, no, sa ating kung may malapit po sa atin, no. Maaari rin po tayong lumapit, no, kung may malapit na mga authorities like sa mga police, no, pwede po tayong mag-report sa kanila, no. But basically kung saan po yung mga nasa mga authorities natin sa mga barangays, pwede po silang lumapit doon para mag-report, no. Pwede po nilang kasi po itong mga barangay po natin, pwede po nilang i-report din yan sa DOLE, no. So yun po. Ayan, very clear po yung binigay na options ni attorney, no? Pwede sa barangay, Dole Hotline 1349. Pwede rin po tayong dumulog sa ating mga regional offices na malapit sa atin. For the second question, attorney, na-invite po yung anak ko to perform as singer sa isang company event. She's 14 years old. Need po ba kumuha ng working child permit para dito? Yung pagkanta po, no, sa isang company event, yan po ay pag sasabihin na po natin na pinagtatrabaho po natin yung bata. Ang work permit po kasi, no, yung working child permit, kaya po may working child permit, tinitingnan po natin kung yung yung bata po ba ay hindi maabuso, no? Tinitingnan po natin kung yung regulasyon na naaayon sa batas, no? So, kung siya po ay pinagtatrabaho, katulad po nito, ang sinasabi ay magper-perform as singer sa isang company event, ito po ay pwede po nating masabi na pinagtatrabaho po siya, no, sa isang company event, no. So kailangan po niya ng working child permit, no. Pero kung halimbawa na-invite yung anak, no, para kumanta sa isang mga halimbawa reunion, no, reunion lang naman ng mga magkakamag-anak, hindi na po yun talagang pinagtatrabaho. Dito po kasi ito ay isang company event, no. Yung company event, so ibig sabihin meron pong activity, no. Yung work activity po ito. Yung company event ay isang economic activity, no. So ibig sabihin dapat po siyang kumuha ng working child permit. Okay, malinaw po, ano? Dapat kumuha ng working child permit dahil ito ay isang company's event. Ayan. For the next question po, please. Ang pagtulong po sa sari-sari store sa hardware na negosyo ng pamilya ay bawal po sa bata.
grade 8 pa lang po siya? Ito po ang tanong natin. Ayan, grade 8. Nako, kailangan ko yata mag-compute. Compute. Pag sinabing grade 8 ay ilang taon nga ba yon? Siguro less than 15, ganun ba yon? Tama ba? O sabihin na natin, kasi ang sinasabi po natin, no, ganito na lang po. 15 ang minimum employable age. So nabanggit ko na po 'yan, no? Kung 15, no, pwede na pong magtrabaho ang bata, no? Dapat lang po ay hindi hazardous yung pinapagawa dun sa bata. Kung sari-sari store 'yan, no? Ang hindi lang pwede ay yung sari-sari store tapos magbebenta siya ng sigarilyo, magbebenta siya ng alak, no? Hindi pwede 'yon, no? Nabanggit ko na kanina yung mga hindi pwedeng gawin, no? Kasi yung pagbebenta ng tobacco, yung mga alcoholic drinks ay uh, considered form ng promotion, no? Katulad nito, kapag ka naman below 15, no? Nabanggit ko kanina, pag 15 ang minimum employable age, kapag ka below 15, may dalawang exception, no? Kapag ka una yung nasa family undertaking, no? Katulad nga nito, no? Sinasabi dito, sari-sari store, no? Hardware na negosyo ng pamilya, no? Yung unang exception, yung family undertaking, tandaan po natin na dapat ang nagtatrabaho lamang po doon sa family undertaking na ito, halimbawa yung hardware, dapat ang nagtatrabaho ay mga members ng family lamang, no? Immediate family members lang. So kung yung sari-sari store, no, malaki pala o yung hardware pala ay malaki at um, meron silang tinatawag natin ng mga ibang trabahador na hindi naman miyembro ng pamilya, hindi po siya kasama sa exceptions, no? So tandaan po natin yung ganoon. Pero halimbawa kung ang tanong naman yung hardware ba ay in general ay pwede sa mga bata, no? Depende po 'yan, no? Kung ang binebenta po ng bata ay yung um, mga 'di ba merong mga ano 'yan, mga tools, no? Hardware tools na medyo delikado para sa mga bata, no? So hindi pwede, no? Hindi pwede 'yon. Hindi nila pwedeng gawin doon sa hardware, no? So, yun po. Kailangan po nating tignan kung ano ba yung ipinapagawa dun sa bata. Dun sa hardware na yan, no? Kailangan din natin makita kung yung mga nagtatrabaho ba dyan ay mga miyembro lang ng family niya. So, yun po yung aking sagot dito sa tanong na ito. Okay, sana nakuha po ng viewer natin yung sagot ni Sir Jeromel sa kanyang tanong. Let me read the fourth question po. Ang pagsali ba sa mga contest sa telebisyon, kagaya ng singing contest o artista search ay mako-consider na child labor? Ayan, meron po tayong guidelines, no? Meron po tayong guidelines diyan, yung guidelines on the issuance of working child permit for children below 15 years of age engaged in public entertainment or information. So sinasabi doon, no, um, yung pwede po, no, yung mga bata below 15, no, na sumali sa mga contest sa television, no, halimbawa singing contest, no, yung mga artista search, no, pwede silang mabigyan ng working child permit kapag ka nasa semi-final stage na po sila, no? Ang tanong, mako-consider ba sila na child labor? Pwede, no? Pwede po silang makonsider kung na-exploit po sila, no? Kung na-exploit sila doon, so kung meron silang mga pinapagawang hindi dapat, no? Sa mga halimbawa sa artista search, no? May mga pinapagawang hindi dapat dun sa mga bata, no? Or nahara sila na na-exploit sila, no? So pwede po silang makonsider as child labor. So pero meron po tayong inilabas na guidelines diyan, no? So yung mga batang nasa singing contest sa television, no, yung mga nasa artista search, no, kapag ka po tumungtong na sila sa semi-final stage, dapat na po silang ikuha ng working child permit, no. So yun po yung ating patakaran tungkol dito. Yan, malinaw po, no?
Let us be guided with our guidelines po. Kailangan kumuha ng working permit kapag nasa semifinals na. Pagka po yung mga artista search or contest. Okay, the next question for you, attorney. Ang pag-model po ba sa mga advertisement ay child work? Kailangan po ng work permit? Paano po kapag isang commercial lang? Yes, tama po yan, no? So, kailangan po yan ng work permit. Kaya isang beses, kaya madalas, no? Hindi po natin tinitingnan kung ilang beses siya ah, magmomodelo, no? So, kahit isang beses lang po na commercial, kailangan po yan ng working child permit. Para po dun sa mga below 15, no? Kasi kung 15, pwede na po siya. No? Pwede na po siyang magmodelo without working child permit, no? Pero tandaan po natin, yung nabanggit ko kanina, yung mga hindi pwedeng mga bagay na hindi po nila pwedeng i-promote, no? Ano-ano po 'yon? Yung gambling, no? Yung pornography, no? Yung alcoholic beverages, no? Yung tobacco, yung mga sigarilyo, no? Hindi po nila pwedeng i-promote even below 18, no? So, yun lang po yung kailangan nating sundin doon. Kapag ka po ang isang bata ay pinagmomodelo natin. So, ulitin ko po, kahit isang beses lang po yan, no, kailangan po yan ng working child permit. Ay, nakapakalinaw po ng sagot ni attorney. Sana po na-capture nung nagtanong sa ating mga viewers. For the next question, attorney, pwede po bang magbantay at magtinda sa aming sari-sari store ang aking mga anak na below 15 years old? I think medyo na-capture na natin to kanina. Yes. So, pero let us clarify again. So yun, nabanggit ko na ito kanina, no? Um, isa sa mga ah, isa sa mga exceptions, no? Ang general rule natin 15 ay ang minimum employable age pag below 15, no? Isa sa mga exceptions na pwedeng magtrabaho ang isang bata ay kapag ka nagtatrabaho siya sa family undertaking under the sole responsibility of the parent or legal guardian. At ang pinaka-importante po dyan, yung ang nagtatrabaho lang po dyan ay mga miyembro ng immediate family ng bata. No? So, pwede po yan magtinda sa sari-sari store. Pero tandaan din po natin, hindi po sila pwedeng magtinda ng mga sinasabi ko kanina na mga hindi pwedeng itinda. No? Hindi pwedeng itinda ng bata. Sigarilyo, alak, no? Hindi po yan pwedeng uh, itinda ng bata. Okay, very clear po. Ano? I think, attorney, this is the last question for this episode pa. Anong stand ng DOLE sa mga magulang na isinasama sa vlogs ang mga anak? Mako-consider ba na child labor yon since may income out of vlogging? Nako, ito ay isang bagong usapin, no? Actually, nabanggit ko kanina, no, yung nung nasa slide tayo ng guidelines in assessing and determining hazardous work in the employment of persons below 18 years of age, yung DO 149. Nabanggit ko na po na nire-review ng DOLE yung guidelines na yon. At isa nga po sa mga napag-usapan, actually, nagpunta po ang DOLE sa iba't ibang uh, panig ng Luzon, Visayas, and Mindanao para nga po mag-review ng DO 149. At isa po sa mga focus dyan yung tinatawag natin na creative industry. At under creative industry, no, napag-usapan po yung mga vlogging na yan, no? Um So hindi ko po sasagutin ng diretso, no, kasi under review po yung ating guidelines, no. Pero ang masasabi po natin ay pinag-uusapan na po 'yan, no. Pinag-uusapan na po 'yan at maaaring magpalabas po ang DOLE ng guidelines tungkol dito, no. So hindi ko ayoko pong i-preempt, no, yung sagot ng DOLE tungkol dito, no. So kasi nag-consult na po tayo sa iba't ibang mga stakeholders natin, no, tungkol dito at isa nga po diyan yung napag-usapan yung sa mga tungkol sa vlogging, no. So ayoko pong pangunahan, no. Ayoko pong pangunahan yung magiging resulta ng review ng DO 149 o yung guidelines in assessing and determining hazardous work for children. So, iyon.
Ayan. Ayun po, malinaw. Let us wait for the finalization po. Ayan. Attorney, meron tayong isa pang habol na question. Per event po ba ang working child permit? May bayad po ba ang permit? Pag may bayad o salary lang ba tinutukoy dito na need ang working child permit? Okay. Unang tanong, per event po ba ang working child permit? Per project po, no? So per project, no? Kung halimbawa ang isang project ng bata, ang project niya ay isang teleserye, no? So tapos nandun na lahat nung ah, nilagay na doon lahat ng location, lahat ng dates, no? So per project siya. Halimbawa, isang project din ng pag-model, no? Meron siyang commercial advertisement. Yung isang project na yon na commercial advertisement, isang working child permit, no? May bayad po ba? Opo, no? As far as DOLE is concerned, ang bayad po ay 100 pesos, no? Hindi pa rin po yan nagtataas. Pero yung iba pong mga requirements, no? Halimbawa, yung pagkuha ng birth certificate, no? Yung iba pang mga may iyan po yung mga tinatawag natin na incidental expenses, no? Pero as far as DOLE is concerned, ang binabayad po sa application fee for the issuance of working child permit ay 100 pesos. Tapos, pag may bayad o salary lang ba tinutukoy dito na need? Yung working child permit, no? May bayad po yung bata o wala? Or kumita po ba yung trabaho dun sa bata, no? Walang kinalaman po 'yan. No? Wala po 'yang kinalaman sa working child permit. So, 'yun po yung ang working child permit po ay hindi lang talaga para para kumita ang gobyerno. Hindi po 'yan ganoon, no? 'Yan po ay yung working child permit, 'yan po ay para pag-regulate, no? Doon sa mga pagpapatrabaho sa mga bata para alam po ng DOLE kung sino-sino yung mga batang nagtatrabaho para alam po ng mga employer kung ano-ano ang dapat at hindi dapat ipagawa dun sa bata. Kasi po ang DOLE nagko-conduct po yan ng orientation. No, orientation muna bago orientation muna dun sa mga employers, no? Yung para din po dun sa mga bata, no? Nagko-conduct po ng orientation para po tungkol sa RA 9231. Ano bang mga pwede at hindi pwedeng ipagawa doon sa mga bata. So, yan po. Okay, that's very clear po, no? Per project ang pagkuha ng bawat permit, working permit ng child. Ayan. Meron po ulit tayong habol. I think this is the last na po talaga, attorney. Pwede ko po bang tindahan ang kapitbahay ko na bata para may extra siyang baon sa eskwelahan? Nako, actually, wala pa sigurong 9231 noon, nung baby pa ako, nung bata pa ako. Ganyan din, no? Nangyari din sa akin. Pero dahil meron po tayong Republic Act 9231, no? Um, ang sinasabi po kasi ng RA 9231, pwede pong magtrabaho yung below 15, no? Teka, hindi sinabi kung yung bata ba ay below 15 or 15, 16 or 17, no? So kung below 15, no, hindi pwede. Kasi dapat ang sinasabi pag below 15, dapat family undertaking under the sole responsibility of the parent or legal guardian, at yung mga employed lang doon ay mga miyembro ng immediate family ng bata, no? So hindi pwede pag below 15. Pero pag 15 to below 18, pwede. Bakit? Kasi hindi na yung 15 minimum employable age po natin 'yan, no? So pwede na siyang magtrabaho pero may mga kondisyon, no? Sinabi ko na po kanina, no, yung mga conditions dapat yung hours of work, no, ay nasusunod, no? Yung hindi siya dapat nagtatrabaho sa hazardous work, no? Or yung mga binebenta po niya hindi dapat mga yung nasabi ko kanina, yung mga sigarilyo, yung tobacco or byproducts, yung mga alcoholic drinks, intoxicating drinks, no? Yung hindi pwede sila magbenta ng mga magazine na alam niyo na yung mga pwede sa pornography, no?
So yun. Pero generally, kung 15, yan po ay minimum employable age, pwede na siyang magtrabaho. So may mga condition lang, no? So yun po yung sagot ko dito sa tanong na ito. Hindi kasi malinaw kung yung bata ba ay below 15, no? So yun. Okay. Sana po nasagot namin ang inyong mga katanungan. That would be our last question, and that concludes today's webinar. Thank you for sending your questions and for your active participation in our webinar Wednesday. Again, thank you, Attorney Jeremel A. Gabriel, our lawyer and Chief Labor Employment Officer of Young Workers Development Division of BWC, for sharing information about the Child Labor Prevention and Elimination Program. Do you have any final message for our viewers, Attorney? Ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, no, sa ating webinar session ngayon, no, at sa mga inaanyayahan ko po kayo na bisitahin yung aming website. Bukod sa website po ng Bureau of Working Conditions, yung website po ng Bureau of Workers with Special Concerns, no, even yung website, yung batangmalaya.ph, no, puntahan po natin ito at para marami pa po tayong malaman tungkol sa child labor, no? So bisitahin din po natin yung ating mga social media accounts, no, para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa child labor. Maraming salamat po. Okay, Attorney, thank you once again. Ayan. You may also send us an email as askbwc.dole.gov.ph or call our Dole hotline 1349. Again, please follow us at Dole BWC 1949 on Facebook, X, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and Dole. I-share na rin ninyo ang video na ito sa inyong mga friends, family, and colleagues. At huwag kalimutang gamitin ang hashtag Webinar Wednesdays para mas marami pang maging informed sa mga programa ng BWC, DOLE, at ang kanilang mga attached agencies para sa kapakanan ng manggagawang Pilipino. On behalf of the Bureau of Working Conditions, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. See you sa ating mga susunod na episodes. Once again, this is Jenny Matias, your moderator, signing off. Thank you. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o sumuli sa mga Dole Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.